Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Bakit daw parang lagi daw gumagano, no? Pero sa akin, para naman sa akin ito, hindi ko masasabing addict siya. Kasi talagang sintomas ng mga addict yung paglak ng panga or yung parang malikot yung panga or parang bumabali-baliktad. Hindi ko masasabi kasi una-una baka mamaya pananalitaan niya lang din naman to. Ewan ko, first time ko lang di makita ng ganitong tao. Kadalasan kasi sa mga adik ko talaga din nakikita yung mga ganitong style ng pananalita. Baka ano naman kasi baka mamaya hindi natin alam, baka na-disgrasya. Baka nag-CR, tas nadulas, tumama yung panga sa inidoro. Gano'n. Gago! Malay naman natin, di ba? Malay mo, mag-CR nakainom, nadulas, tumama yung kabilang panga doon sa inidoro. Kaya ganyan siya magsalita. Hindi natin alam, masyado kayong mapanghusga. Masyado kayong mapanghusga sa masyado kayong mapanghusga sa tao, ha? Huwag kayong ganun, ha? Huwag kayong ganun. Oo. So, medyo, ewan ko, di ko alam kung bakit ganun. So meron pa tayo dito papanoorin. Ito naman yung sa kanyang ina. Ito, di ba marami mga senador, congressman na mga pumirma doon sa BICAM report sa 2025 national budget. Marami nga rin tumanggi. At maraming ang nakiepal doon sa isyong yun. Gago! Yung mga hindi naman dapat magsalita, nagsalita. At yung mga kailangan magsalita, ayaw magsalita, anak na tayo. Katulad nga nito, si Risa Maraming Virus, hindi naman pala pumirma dun sa BICAM report na yun, tapos umepal. Wala, endorso nila siguro Jollibee. Bidang saya. Gago! No, so baka ganun kaya hayaan na natin. So eto na nga dito sinasabi dito ni Aling Amy, sino si BIP na nag-file in the blank. So eto panoorin po natin. BICAM, by scam ilalabas ang salarin. Tayo diha. Oo, ilalabas ang salarin. Sino kaya ito? Lalaki kaya babae? Talungin natin si Attorney Vic. Charot. So ito, play natin. May basehan ang pag-question sa budget. Oo naman. Sige, anong Hindi nga basehan? ako pumirma Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, Magkaiba. dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Kasi wala naman nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco. Naku po. Gago! Wala na, laglagan na talaga to. So yan na, mismong kapatid na ni Marcos Jr. nagsasabing may blanco. So may talaga doon, may blanco.
At ayon nga rito kay Senator Amy Marcos na nakakatakot nga naman. Paano hindi nakakatakot kahit naman din ako siguro sa posisyon nila bilang senador, may kita ko na wala naman talagang parang patutunguhan yung pondo na yun at mukhang pati-pati ako madadamay doon. Talagang hindi ako pipirma doon. No? So mahirap nga naman. So panoorin pa natin. Close parenthesis, ilang pahina yun? So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, aayusin ng mga technical experts daw. Aray ko! So hindi obra sa'yo yun? Hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Paktay na. Di ibig sabihin talagang may blanco doon. Tapos, nung nalaman, tsaka aayusin ngayon. So, ibig sabihin pala, kung hindi nalaman na may blanco doon sa BICAM report, hindi aayusin, ganun ba? Gago! Grabe naman yan. Talagang sinasamantala na talaga nila ang taong bayan ito. Kung hindi pa pala nalaman ni PRRD, kung hindi nilabas si PRRD na may blank item doon sa BICAM report, tawag dito, hindi nila aayusin. Tapos ngayon naayusin nila dahil bistado na sila. Anong klase yung ganun? Malamang sa malamang baka pagyabang nila, ito na yung BICAM report na sinasabi niyong may blank. Ito na, ilagay nyo na sa wala na siyang blanco. Baka nga balang araw biglang ipagmalaki nila pag inayos na nila. Oo, alam naman natin ng kilos ng mga anti-Duterte. May pagkamautak na bobo yan. Gago! Paano ba nasabi na may pagkamautak na bobo? Biruin mo, isipin nyo maigi. Hindi nila naisip na may maglalabas ng kopya ng BICAM report. Hindi nila napaghandaan yun. Nung inilabas na, yun na, nagkagulantang na sila. Hindi na nila alam kung sino yung sisisihin. Hindi na nila alam kung sino kung ano yung idadahilan nila. Hanggang si Congressman Kimbo nakipagpatintero pa sa mga media. Ewan ko ba dito sa mga to, siguro lang talaga siguro iniisip kasi nila ganito. Kasi kung talaga, dapat mag-iingat sila ng gusto Diba? Pero sa nakikita ko, parang wala na nga talaga silang pakialam. Kasi nga, ang iniisip ng Administrasyong Marcos, magnakaw man sila na magnakaw, malaman man natin ng malaman, kayang-kaya nilang utuin ng taong bayan. Yung dito, yung nakikita ko. Kasi ilang beses na talagang nagsisinungaling itong administrasyon na to. Ito na nga lang, pinakahalimbawa, yung nangyari sa KOJC compound. Diba? Ikaw ba naman sabihin mo, presidente ka, tapos sasabihin mo na, yung buong Pilipinas nga, alam na may ginawang dahas doon. Tapos, biglang sasabihin ng presidente na, ay, wala akong ginawang dahas doon. Walang nangyaring panghaharas. Wala hong mga barel ng mga pulis. Anak ng teteng, ikaso, sorry siya, naka-live kami. Ang daming nagpapakita na naka-full battle gear yung mga sundalo doon. Yung mga sundalo, yung mga pulis doon. Kaya nga, eto talaga si Marcos kasi iniisip kasi nila madali nga tayong utuin. At hindi rin talaga naman din nawawala yan sa ibang mga Pilipino na ganyan yung mindset. Oo, masabihan lang sila ni Fernandez na bibigyan ko kayo ng pera. Wala na, boboto na nila. Ayan ang masakit na realidad dito sa Pilipinas. Kadalasan ng mga boto, ang mga botante, ang mga tao nadadaan sa pera. Kaya nga tsambahan na lang talaga Kaya nga tsambahan na lang ang mga taong hindi mo kayang dalhin sa pera or hindi kayang dalhin ng pera. No, katulad lang namin, katulad ko.
Ang daming may mga lumalapit sa akin. Dati pa, di ba, sinabi ko sa inyo, babanatan ko lang si Isko Moreno, may 70,000 malinis na ako. May tapos din na nag-increase pa yun. Sinabihan pa niya ako na, gawin ko ng 100K. Banatan mo lang si Isko. Iangat mo lang si Tutut. At may ebidensya ako nun, ha? May ebidensya ako nun, naka-video yun. Naka-video yung naka-video yung tawag na yun, yung yung usapan namin nung nag-o-offer sa akin. Oo, at alam din nila banat ba yun. Kaya sabi ko kaya nga dito natin ang banatero su talaga. Kaya nga pilit naming iniiwasan na hindi kami madawit sa issue ng mga pera-pera na yan. Kaya nga marami nagchat-chat, lalo na yan pag dumadalaw kami sa mga rally, sinasabi sa amin na sinasabi sa amin na paano daw magbigay ng pera sa amin para hindi kami tumatanggap. Kasi hindi naman kami katulad na ibang vlogger dyan na talagang tumatanggap ng pera at ginagawang sangkalan yung rally na yan. So ito, tuloy ho natin. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin the blank, nakaka-nervous yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yon? 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Baka VIP lang na nakasulat So ang sinasabi VIP. Ito na, grabing pera, 1.4 trillion. Ang lupit. Natin sa pangalan ng, di ba? Sino? Sige, Ewan, di ko alam. So may basehan. Parang kahit si Amy Marcos gusto nang sabihin si Romualdez yun. Ay. Gago! Sorry, nadala. Parang alam ni Amy Marcos kung sino yung VIP in the Blanca. Gago! Ito. Tanganan, lupit nitong video ni Amy ang hirap lang kasi dito kay Amy Marcos naglalaro sa dalawang bangka lumalangoy, nagiging hindi mo alam kung saan talaga kakampi. Sala sa init, sala sa lamig. Alam mo yung mga ganitong strategy ng isang politiko, ayaw ho ng taong bayan niya. Totoo po yan. Mas gugustuhin niya, kaya katulad yan ni Tolentino. Si Tolentino naman, alam naman na natin na nasa kabila. Pero pag wala na naman mapakinabangan yan kay Marcos, ay lilipat na naman yan sa ibang administrasyon o sa ibang grupo. So, ito kasi si Amy Marcos, talagang nakitaan natin ito ng pagkabalimbing. Kaya medyo talagang wala tayong tiwala dito. So yun, inamin naman ni Amy Marcos na yung bycam na yan, talagang meron talagang blanco. At ang tanong, sino si BIP? Parang kailangan ko atang matulog ng matagal. Parang kailangan ko atang matulog ng matagal at mapanaginipan ko na si BIP. Gago! Parang gusto kong matulog ng mga 3 days. Baka sakaling mapanaginipan ko si BIP at masabi ko na rito sa vlog ko. At samantalang panoorin naman natin tong yan. Grupo ng senior citizen na sumama sa rally na nawagang nagsagawa hindi nabigyan ng perang ipinangako umano sa kanila. Grabe, ang dami hindi mahulugan ng hindi mahulugan ng ipot Gago! Ang daming nag-rally, punong-puno yung kalsada. Parang lang to, parang sa palengke lang to.
Grabe naman to. Ito yung magpapa-impeach kay BP Sara Duterte. Anak ng teteng naman. Ito yung magpapa-impeach kay BP Sara Duterte. 2 million ng 2 million tuloy. 32 million ho ang bumoto kay Vice President Sara Duterte. 2 million na Pilipino ang naghalal. 32 million, sorry. Tapos ito, 200 lang ang magpapa-impeach sa kanya. Paano naman ho yung paano naman po yung ilang milyon na botante na gusto pa rin ng mga Duterte? Anak ng teteng naman. So ito, panoorin ho natin itong ba't hindi naman kasi binayaran. Sino ba namang, ito may mga bali-balita at napanaginipan ko rin to. Napanaginipan ko rin to na isa daw senador ang nagpondo para sa mga bayadan dito sa rally na to. Ito daw ay nilaanan ng budget na nagkakahalaga ng halos 1 million pesos. Kaso ang nangyayari, 200 katao lamang ang pumunta. Ang masakla pa dito, yung pera na daw yun, panaginip to, panaginip. Ang masaklap dito, yung pera na ibinigay, na dapat ay 1 milyong tao ang pupunta, or siguro, baka ganun, kasi 1K per head eh. 1 milyong tao ang dapat na pupunta, biglang naging 200 lang. So, nasan ang 800K? Gago! Ay, nakakatawa talaga itong mga to. So eto, panoorin natin. Sa gawa ng kilos protesta sa EDSA Shrine ang ilang miyembro ng Academe, legal experts, taong simbahan at mga militanteng grupo. Hindi lang si VP Sara kanilang punteriya, kundi pati si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa 2025 national budget. Kung ang pangalawang Pangulo, malinaw daw na dapat na impeach. Ang Pangulo naman ay pinag-aaralan pa nila kung paano mapapanagot. Yung 2025 national budget, naniniwala tayo na ito ay Itong isa sa parang siya, Trillanes female version. Gago! Nung nakaraan, kumakampi to sa mga Duterte. Yun pala, gagamitin niya lang ang community ng mga Duterte para makahakot siya ng mga supporters. At nung kinakabiliban na siya ng mga DDS supporters, bigla itong nakiisa dito sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Kaya laging sinasabi ni Banat Bay na mag-ingat ho tayo sa mga nagkukunwaring sumusuporta sa mga Duterte. Dahil ang dami po talagang ganyan. Ang dami talagang mga tao na kunwari, Duterte ako. Pero iba pala ang intensyon. Iba pala yung hangarin. Maraming hangarin yan. Pwedeng maging Duterte siya, magtatayo siya ng rally para magkapera. Ito, katulad nitong taong to, Duterte, kunwari tutol sa Baykam. Tapos may makikiisa pala sa impeachment labang kay BP Sara Duterte. Malamang sa malamang, ito ay alam na this. Baka may patong din to. ay refleksyon ng matinding korupsyon. Talagang prioritize na yung interes ng mga politiko. Mga ganitong galawan, mga ganitong galawan ng salitaan ng isang tao, dilawan to eh. Mga makakaliwa. Tutuloy na natin. Sa EDSA Shrine ang ilang miyembro ng Academe, legal experts, taong simbahan at mga militanteng grupo. Hindi lang si VP Sara kanilang punteriya, kundi pati si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa 2025 national budget. Kung ang pangalawang Pangulo, malinaw daw na dapat na impeach. Ang Pangulo naman ay pinag-aaralan pa nila kung paano mapapanagot. Yung 2025 national budget, naniniwala tayo na ito ay refleksyon ng matinding korupsyon. Talagang prioritize na yung interes ng mga politiko. Hinihinga ng reaksyon dito ang palasyo at kampo ni VP Sara. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kaya saan yung matandang nangingi ng
Hihingi ng 1K. Oh, hindi, ito pala yun. Oh. Ito yun. Ito yun. Oh. Yan. Yan, lakihan natin na. Oh, ito, play. Taga Muntinlupa. Bakit po kayo nandito? Nakabdot lang po kami. Ano po? Nung nakaraan, mga matatanda ang na-interview. So ngayon, puro na halos medyo mga bata-bata. Oh, so tuloy na. Wala, hindi pa mapagsalita yung mga yan. Nagugutom pa. Aha. So, bakit po kayo nandito ngayon, sir? Laban namin malumanay eh. Ha? Malumanay. Malumanay, ano yon? Yung malumanay group. Lala, pasama namin rito. So, kanina pa ho kayo nandito? Hanggang what time po kayo mag-stay po dito? Hindi po namin alam eh. Kung kailan eh. Alam niyo po ba na ito po ay laban kay Sara Duterte? Alam niyo po ba na itong rally ay laban kay Sara Duterte? Hindi ko po alam, bossing. Hindi niyo alam? Ay, ba't po kayo nandito? Sila mo na, boss. Nagugutom pa eh. Nagugutom pa. Magutom pa daw. Tangina naman kasi, tatandaan nyo na nagpapauto kayo. Ito pa isa. Ito maganda-ganda to panoorin. Yan. Ano po? Kampihan po. Basta kami dito, napunta lang kami dito kasi sa totoo lang, hindi ko nga alam dahil ako nagtitinda ako sa pagita. Tapos sumama lang ako dahil sa, aywan ko na, nakita ko na Alam nyo, malaking kabubuhan talaga to. Kami explain ko at tapusin natin. mga kasama ko sumakay na lang. Bas. Pero bakit kayo nandito ngayon? Sa totoo lang, sir, hindi ko nga talaga alam. Kasi ako puyat nga ako hanggang ngayon dahil ako nagtinda ako. Dali ko nagtinda ng timog. Sumabay lang ako sa kanila. Anong pangalan po ninyo, ma'am? Lorna Palma, ilang taon na ho kayo? Pwede bang secret? Sige, secret. So, si Ma'am Lorna Palma, ng sikreto ang edad, nagtitinda ng sampagita, hindi niya alam kung bakit siya nandito, napasama siya. Kayo po ay isinama ng inyong mga kagawad, tama po ba? Sino po ang nagsama sa inyo dito? Kayo lang. Bakit po kayo pumunta? Pero sino po sa inyo, taas lang po ang kamay, sino po sa inyo ang pabor kay Sara Duterte dito? Kayo po, pabor kayo kay Sara Duterte. Kayo, sino ang pabor kay Pangulong Marcos? Wala rin. Pero hindi lahat kayo ay against kay Sara Duterte. Ma'am, bakit kayo pabor kay Sara Duterte? Sige po. Salamat po. Dito kasi Ito yung nakakabobo dito. Diba may balita sa GMA na dalawang matanda na nagrereklamo na hindi sila nabayaran or hindi nakuha. Sa totoo may ano tayo nun may video tayo nun. Wait lang. Ito. Papakita ko sa inyo. May video tayo dito na ayun na nga na talagang nagkakabayaran no? So ito yung video na yon, nagkakabayaran doon. So mamaya natin yan, doon muna tayo sa kabila. Katulad ni ate kanina, nagtitinda na sampagita, hindi niya daw alam ba't daw siya sumama. Anak ng tayo, paano kung mamamatay tao pala yun? Hindi malamang sa malamang, may offer dito sa mga taong talagang, syempre, siya hirap pa naman ng buhay ngayon. Sabihan ka na, sama lang kayo, may pupuntahan tayo. Seminar, ganun. Magkadalasan kasi seminar ang sinasabi dyan eh. Sama lang kayo, may tayong seminar. O ito, bibigyan ko kayo ng tigda 2,000. O yan, 1,500. Pag uwi mo, may 1,500 ka na. Alam nyo naman utak ng ibang mga Pilipino, medyo talaga yan sa pera. Lalo sa hirap ng buhay ngayon, di ba? So, ito is normal na. O kagaya nitong video na to,
na kung saan madami pala nabudol sa rally laban kay VP Sara Duterte. Tiba-tiba ang hakot ng tao. Sinamantala ang kahirapan ng mga tao para ibudol sila. O eto, panoorin natin. Tingnan mo, grabing bayaran to. At walang... Picture to, bakula! Ate, wala pa pinapagawa. Oo, gawagin yung pangalan ha. Wala lang, gulo nyo. Video mo. Sino ang mananay ang house and land? Sino ang nabudol? Sino ba? Ang listahan ng mga... Lumilistahan pa sila. Aba, lupit. Yes! Yes. Yan, Jivan Verdeas, Grace Limbo, Quincy, Kami po yung hindi nabayaran na pinangakuan ng 1,000. Jason Ng Pascual. mga kabunian na sino man yan namumuno dyan. Oh, yun na. 1,000 daw. Dito na sabi nyo, walang 1,000. Walang tubig, gutom. Ano na naman kasi? Hindi rin, eto maraming mga tao naawa. Bakit daw hindi daw naawa sa matanda? Alam nyo, eto. Ang tanda na nga ninyo Ang tanda na nga ninyo na nagpauto sa mga ganitong gawain. Bakit nyo pa kailangan maniwala sa mga ganyan? Dapat nung una pa lang, bago kayo umalis doon sa baryo nyo, kung saan man kayo galing, dapat tinanggap nyo na agad yung pera. Ito, hindi ko sinasabing na konsintihin or talagang sumang-ayon sila sa impeachment labang kay VP Sara Duterte. So ito kasi, hindi natin din masisisi itong mga tao na to dahil nga sa hirap ng buhay ngayon. Ang pangit lang kasi dito, hindi nila ginamitan ng utak. Biruin mo, sumama ka ng walang kasiguraduhan. Tapos ito pa yung pinakamasakit dito. Totoo nga ang kasabihan, walang baho ang hindi nabubunyag. Mali pala, mali. Walang sikreto ang hindi nabubunyag. Tignan mo to. Diba? Nag-rally. Marami. Yun yung siguro para sa akin, yun yung pinakamalaking rallying naganap sa kasaysayan ng mga anti-Duterte. Ayun na siguro yung na yun, no? So, isipin nyo maigi. Kabago-bago lang nun, tapos bistado agad sila. Tapos ngayon gustong-gusto nyo impeach si VP Sara, kailangan nyo pang magbayad para lang dumami yung mga tao. Para lang talagang makita lang, maipakita lang sa media na maraming sumuporta sa inyo. Anak ng teteng talaga mga gawain nyo. Walang dala-dala. Samantalang dito naman tayo. Ito na nga, ayan siya. Dito sa isang post, may picture dito na kung saan ay lumalabas po ang litrato ni ni Senate President Chis Escudero na nakapirma siya sa BICAM report. At ang malupit po dito, isa rin po si Chis Escudero sa mga sa mga nagliligtas or isa sa mga nagtatanggol patungkol dito sa BICAM report na ito. Ang masakit ho dito, nabisto ho siya. Kasi nga, nandito ho yung pirma niya at nakalagda rito sa BICAM report na ito. So basahin natin yung pinaka-post. Ito po yung post ng People's Tonight. Sino ang biglang kambyo? Yan Sino ang biglang kambyo sa mga naunang panayam ng media? Todo tanggi si Senate President Francis Chis Escudero na pumirma ito sa Bicameral Conference Committee report ng President National Budget kung saan may nadiskubrihang mga blanco sa budget item ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ano man yung ipinakita niyang committee report o di umanong Bicameral Conference Committee report, hindi ko nakita yung pirma ko doon. So ito yung mga binanggit nung nakaraan ni Chis Escudero. So ito yung binanggit niya no? Eto, babasahin natin ulit
ano man yung ipinakita niyang committee report o di umanong bicameral conference committee report, hindi ko nakita yung pirma ko. So maliwanag hindi niya daw nakita yung pirma niya. No? So hindi ko alam kung ano yun. Sabi ni Senate President Francis Chis Escudero. Tapos biglang lumabas po itong picture na ito. Na yan, may kita nyo sa screen na napakalaki ho. Bigla hong lumabas itong pirma niya. Ayan o. Ayan o, kitang-kita, napakalaki. Lalakihan pa natin. Ayan na. Kitang-kita ho dyan na nandyan yung pirma ni Sen Francis Chis Escudero. Kung ako tatanungin ayon doon sa pirma na nasa papel at dito sa pinakapirma ni Senate President Chis Escudero, talagang tugmang-tugma ho. Para sa akin tugmang-tugma ho talaga. So ano yung sinasabi ni Chis Escudero na hindi niya daw nakita yung pirma niya? At ang malupit pa rito, bakit hindi niya alam na pinirmahan niya yun? Ayun yung pinakatanong dito bakit hindi mo alam na pumirma ka dun? Kaya ka nagigisa ng mga to. Ito, panoorin natin. Hindi naman ang pinag-usapan, paring Escudero. Ang pinag-usapan, ang nirelease ni Ongab, when you sign the documents, ikaw na yung namumuno dyan ikaw mastermind ikaw yung dalawa ni Grace po Bonnie and Clyde Tsaka Escudero, pare, huwag kang magmamarunong na abogado na hindi pwedeng sampahan ng kaso to question the legality of the General Appropriations Bill or GAB na ang proseso ay mired with illegality. Ano yung nakita ni Ungad na hindi nakita ni Villanueva? Dahil hindi siya nag-aaral Eagle Bieber na siguro may nakatabi na sa kanila kagaya ng AKAP 26 billion 21 billion daw sa House 5 billion sa Senate siguro enjoy na si Joel at saka si Gatchalian mayroon na tayong nakatabi na magagastos na naman natin hindi ko alam kung re-electionist ba ito o tapos na ang term at hindi natin alam that may pangangailangan sila ng alam mo na ano yung nakita natin mga Blanco na hindi nakita nito? Ngayon, nagdadaldal kayo dalawa ni Gatchalian hindi nyo naman squarely na kinwestiyon yung dokumento na pinakita ni Ongab. Dapat you should have referred it. You should have referred to the documents that Ongab was presented. And you should have questioned Ongab. Na Ongab, hindi naman yan authentic yung ano mo. Pero wala You were answering questions in generalities. You were answering questions like a stupid person. At kung may pagkakamali kayo, unang dapat mag-correct niyan. Ang tingnan mo itong leader nila, kung ano-anong pinagdadaldal, parang hindi abogado. Tingnan mo ito. Itong si bata-bata ni Marcos, itong si Escudero, pakinggan natin. Patay na. Ito na, tinuturo na. Na committee report na unconstitutional. I was saying na, parang wala namang sense na mag-reklamo. Ito yung sinabi ni Escudero, ito yung interview, pakinggan nyo. Sa totoo lang yan, hindi sa iniiwasan doon. Marami lang talaga ibang trabaho. Maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan. Utang ina. Gago! Hindi mahalaga yung national budget. Halos 6 trillion yun. Ay, hindi pala mahalaga yun. Hindi pala mahalaga kay Escudero yun. Ano lang yun, parang, wala yan, yan.
O baka, Senator Chis Escudero, kaya hindi mahalaga sa'yo yung mga ganitong usapin dahil baka naambunan ka na din. Baka ha, hindi ko sinasabing totoo na naambunan ka na, pero baka naambunan ka na rin dito sa nangyaring buy scam na to. Baka meron ka na din. Ako'y nagtatanong lamang. Kasi kung sasabihin mo na maraming trabaho, maraming dapat intindihin, hindi dapat iniintindi to, katarantaduhan mo yun, Chis Escudero. Isang malaking katarantaduhan mo yun na sasabihin nyo na na parang baliwala lang to, hindi dapat intindihin to. Unang-una, national budget to, ang laking pera ho ang nakalaan dito. Bakit sasabihin nyo sa amin na ba't sasabihin nyo sa amin na ipawalang bahala ito? Naku po huwag tayong ganyan. Yan ang hirap sa inyo porket napakinabangan nyo na ngayon parang baliwala na lang. Kaya pala sinasabi mo na huwag matakot. Wala dapat ikaso. Yun pala naman parang wala palang saysay ito sa inyo. Paano namin kayo maituturing na para sa bayan kayo? Kung ultimong national budget na nilalaanan ng sandamakmak or bilyones, trilyones na pera ng taong bayan, wala pala kayong pakialam. Isang malaking kagaguhan mo yun, Senator Chis Escudero. Ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin sabihin na natin kunwari lang. Di ba na lahat ng sila daw? Puta na. Sa pagpapanggap mo ng parang makata ka na kung ano-ano na pinagsasabihin mo. Sabihin na lang natin kunwari lang ba na lahat na sinabi. Paano magiging kunwari? Tanga ang puto. Sorry na naiinis ako sa ganung Alam niyo si Chis Escudero ay isa din sa mga talagang kahit papaano naman kahit papaano naging okay din naman. Pero yung mga ganitong nakaraan, ako po talagang alam nyo, nabibisto ang ugali ng isang tao pagdating sa pera talaga. Sinabi niya yung totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, in general... hindi naman GAA yung tinatanong Ay bobo. Hindi naman GAA yun Bycam report. Pilit kayo ng pilit sa GAA, hindi naman na yun yung tinatanong. Ano bang klaseng... ang klase may mga utak kayo? Corporations Act ba yung road bill ba? May blanco ba? Hindi tama na mag-akusan may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Paanong hindi yung pag-aakusa? Unang-una, Chis Escudero, hindi yung pag-aakusa. Yun ay lehitimong may blank doon sa Bycam report at hindi sa GAA. For your information, motherfucker. Ay, sorry. Gago! Sorry. Yun. Kasi nungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwede inagaan ng GAA. i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Parang kasing bangag ni Marcos Hindi naman GAA ang pinag-usapan. Gago! Boom! Supalpal! Paling Escudero. Ang pinag-usapan, ang nire-raise ni Ongab, when you sign the documents, ikaw na yung namumuno dyan Ikaw mastermind Ikaw yung dalawa ni Grace po Bonnie and Clyde Ang nire-raise ni Ongab is a question of propriety. Pwede ba na nag-approve kayo at nag-rectify ng isang dokumento is purportedly the Bycam report which
you have already completed and decided na ito na yung magiging basis for the signing of the president. Itong BICAM report blanco. We're not talking of the GAA. We're talking of the BICAM report. The penultimate document. Na magiging basihan doon. Now, if there was breach of